Si Elijah na may Greek name na Elias, ay isang kilalang tao sa Biblia, partikular sa Old Testament. Siya ay iginagalang bilang isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang buhay at ministeryo ay detalyado sa iba't ibang aklat, pangunahin sa mga aklat ng 1 Kings at 2 Kings. Si Elias din ang nakagawa ng maraming himala tulad ng pagbagsak ng apoy mula sa langit, hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at muling bumuhay ng patay. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit nga ba kinuha ng Diyos si Elijah kahit buhay pa ito? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Elijah. Pero bago yan, sino nga ba si Elijah? Ang pangalang Elijah sa Hebrew ay nangangahulugang ang Panginoon ay aking Diyos. Siya ay isang Benjamita, anak ni Jeroham at mula sa tribo ni Aaron. Ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi nakatala sa Biblia. Wala din sinabi sa Biblia kung may asawa at anak si Elijah. Sa kaharian ng Israel, sa panahon ng pamumuno ni King Ahab, kasabay nitong nabuhay ang propetang si Elijah. Nagalit ang Diyos kay Ahab dahil sa pagsamba nito kay Baal, ang Diyos-Diyosan na sinasamba ng asawa ni King Ahab na si Jezebel. Nag-asawa si Solomon ng maraming asawang banyaga. Ang mga banyagang asawang ito ay sumamba sa mga huwad na Diyos. Dahil dito, naging laganap sa lupain ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsamba sa huwad ng mga Diyos, ang Panginoon ay nagpahayag ng kahatulan sa bansang Israel, at ito ay nahati sa 2 kaharian pagkamatay ni Solomon. Pagkaraan ng ilang mga hari, si Haring Ahab, ang hari ng Northern Kingdom, ay nagpakasal sa isang dayuhang asawa na nagngangalang Jezebel. Itinaguyod ni Jezebel ang pagsamba sa huwad ng mga Diyos na ito sa pamamagitan ng paggamit ng di mabilang na mga propeta ni Baal at Asera. Sinabi ni Elijah kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog." At ito ang unang himala na ginawa ni Elijah. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elijah, "Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan at magtago ka sa daluyan ng tubig Kerit sa bandang silangan ng Jordan. Sa ilog ka uminom, at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon." Sinunod ni Elijah ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit, sa bandang silangan ng Jordan, at doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi. At sa ilog siya uminom. Kinalaunan, natuyo ang ilog dahil hindi na umulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elijah na pumunta sa Zarephath sa Sidon, at doon manirahan. May isang biyuda roon na inutusan ng Diyos na magpapakain kay Elijah. Kaya pumunta si Elijah sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Humingi si Elijah ng kaunting tubig na maiinom at ng tinapay. Ngunit sinabi ng biyuda na wala na siyang tinapay at ang natitira na lang ay isang dapot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. At ang sabi pa, "Ang natitirang harina ay para sa akin at sa anak ko, at kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Elijah sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina, at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok, at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." Umalis ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elijah. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elijah, at para sa biyuda at sa kanyang anak. Sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Kinalaunan, ang anak ng biyuda ay nagkasakit ng malubha, at ang nakakalungkot ay namatay ang bata. Hinarap ng biyuda si Elijah, sa paniniwalang ang kanyang mga kasalanan ang naging sanhi ng trahedya na ito. Kinuha ni Elijah ang bata, nanalangin sa Diyos, dumapa ng 3 beses sa bata, at tumawag sa Panginoon, "O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito." Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elijah, at muling nabuhay ang bata. Kinilala ng biyuda si Elijah bilang isang tunay na propeta ng Diyos, at ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel ay lumakas. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na ng tagtuyot, sinabi ng Diyos kay Elijah, "Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupain ito." At nagpunta nga si Elijah kay Ahab. Habang naglalakbay si Elijah upang puntahan ang hari, nakasalubong niya si Obadias, isang lingkod ni Ahab.
Si Obadias ay may takot sa Diyos at nagtago at nagpakain sa 100 propeta ng Diyos sa panahon ng pag-uusig ni Jezebel. Ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Diyos, na iligtas ni Obadias ang 100 sa mga ito. Inutusan ni Elijah si Obadias na sabihin kay Ahab ang kanyang pagdating. At lumakad si Ahab para makipagkita kay Elijah. Nang makatagpo ni Ahab si Elijah, inakusahan niya siya na nagdulot ng kaguluhan sa Israel. Inakusahan naman ni Elijah si Ahab na umakay sa Israel sa idolatriya sa pamamagitan ng pagsamba kay Baal. Si Elijah ay nagmungkahi ng isang dramatikong paligsahan upang ipakita ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Iminungkahi niya na ang buong Israel, kasama ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera, ay magtipon sa bundok Carmel. Nang makita ni Ahab si Elijah, sinabi niya, "Ikaw ba talaga iyan, ang nanggugulo sa Israel?" Sumagot si Elias, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil itinakwil niyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyosang si Baal. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel." Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elijah sa mga tao at sinabi, "Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin niyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin niyo ito." Pero hindi sumagot ang mga tao. Sinabing muli ni Elijah sa kanila, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, pero si Baal ay may 450 propeta. Ngayon, dalhan niyo kami ng 2 toro." Pagkatapos, pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong, pero hindi ito sisindihan. Ganoon din ang gagawin ko sa 1 toro, ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos, manalangin kayo sa inyong Diyos at mananalangin din ako sa Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang totoong Diyos. At sumang-ayon ang mga tao. Sinabi ni Elijah sa propeta ni Baal, "Manalangin na kayo sa inyong Diyos, pero wag niyong sisindihan ang gatong." Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila, at inihanda ito. Pagkatapos, nanalangin sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, "O Baal, sagutin mo kami." Sumayaw-sayaw pa sila sa paligid ng altar na ginawa nila. Pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elijah. Sabi niya, "Sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw, Diyos naman siya. Baka nagbubulay-bulay lang siya, o nagpapahinga, o may pinuntahan, o nakatulog at kailangang gisingin." Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa kinaugalian nila, hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog, pero wala pa ring sumagot sa kanila. Pagkatapos, nagsalita si Elijah at inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Isinalansan niya ang mga kahoy, pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elijah, "Buhusan pa ninyo sa 2 pagkakataon." Sinunod nila ang sinabi ni Elijah, at umagos ang tubig sa paligid ng altar, at napuno ang kanal. Nang oras na ng paghahandog, lumapit si Propeta Elijah sa altar at nanalangin. Sinabi niya, "Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan niyo sa araw na ito, na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos ninyo. Panginoon, dinggin niyo po ako, para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos, at nais niyo silang magbalik loob sa inyo." Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon, at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at ang lupa, at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos." Iniutos agad ni Elias sa mga tao, "Dakpin niyo ang mga propeta ni Baal." Dapat walang makataka sa kanila. Dinakip ang lahat ng propeta ni Baal at dinala nila Elias sa lambak ng Kishon at pinagpapatay. Pagkatapos, sinabi ni Elijah kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom dahil paparating na ang malakas na ulan." Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom, pero si Elijah ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap.
Humangin at umulan ng malakas, at sumakay si Ahab sa karwahe, at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elijah, ibinikis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo, at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias, at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elijah na papatayin siya kinabukasan. Natakot si Elijah, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba. Pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya, at umupo sa ilalim ng punong kahoy, at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Habang nagpapahinga si Elijah sa ilalim ng puno, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon, binigyan siya ng pagkain at tubig, at hinikayat siyang kumain at uminom para sa nalalapit na paglalakbay. Sa kalaunan ay narating ni Elias ang bundok Horeb, ang mismong bundok kung saan nakatagpo ni Moises ang Diyos. Doon, pumasok siya sa isang kuweba at nagpalipas ng gabi. Tinanong ng Panginoon si Elias kung bakit siya naroroon, at ipinahayag ni Elias ang kanyang pagkabalisa at ang pag-uusig na kanyang kinaharap. Inutusan siya ng Diyos na tumayo sa bundok, at nasaksihan ni Elijah ang isang malakas na pagpapakita ng mga likas na kapangyarihan, may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato. Isang lindol at isang apoy. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na parang bulong. Nang marinig ito ni Elijah, nagtakip siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabal, lumabas siya at tumayo sa bungad ng kuweba. Ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, muling pinagtibay ang kanyang misyon at inutusan siyang pahiran ng langis si Hazael bilang hari ng Aram, si Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo para pumalit kay Elijah bilang propeta. Tiniyak din ng Diyos kay Elijah na mayroon pang 7,000 tapat na mga Israelita ang ililigtas ng Diyos na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal. Pag-alis sa bundok Horeb, nakasalubong ni Elijah si Eliseo na nag-aararo kasama ang isang pangkat ng mga baka. Ipinasa ni Elijah ang kanyang balabal kay Eliseo, na nagpapahiwatig ng kanyang tawag na maging kahalili ni Elijah. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. At ang pumalit sa kanya ay si King Ahaziah. Isang araw, nahulog si Ahaziah mula sa bintanang may rehas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria, at lubha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron, para magtanong kung gagaling pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elijah, salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Kaya ngayon, sabihin niyo kay Ahaziah na ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Nang masabihan na ni Elijah ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari at sinabi ang mga mensahe ni Elijah. Nagpadala ang hari ng isang kapitan na may 50 tauhan upang hulihin si Elijah. Nang harapin nila si Elijah, nanawagan siya sa Panginoon na sunugin sila sa apoy at umulan ng apoy mula sa langit. Silang lahat ay nasunog. Nangyari ito muli nang ipinadala ang pangalawang kapitan at 50 tao. Parehong kapalaran ang nangyari sa kanila. Umulan ulit ng apoy at nasunog ang kapitan at ang 50 tauhan niya. Nagpadala ulit ang hari ng ikatlong kapitan na may 50 tauhan at lumapit kay Elijah. Ngunit ang kapitan na ito ay nagsumamo para sa awa, at inutusan ng Diyos si Elias na sumama sa kanila. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elijah, sumama ka sa kanya, huwag kang matakot. Kaya sumama si Elijah sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Isang araw, naglalakbay si Elijah at ng kanyang disipulong si Eliseo mula Gilgal patungong Bethel. Nagpatuloy sila sa Bethel, Jericho at ilog ng Jordan. Sa harap ng ilog, hinubad ni Elijah ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elijah kay Eliseo, bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot si Eliseo, gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mahirap ang hinihiling mo. Pero, matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo, kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo.
Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila, at biglang dinala si Elijah papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elijah. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Bakit nga ba kinuha ng Diyos si Elijah? Hindi espesipikong ibinigay sa atin ng Biblia ang sagot. Ang ilan ay nag-iisip na siya ay kinuha bilang paghahanda para sa isang papel sa huling panahon, posibleng bilang ang isa sa 2 saksi sa Book of Revelation. Posible ito, ngunit hindi tahasang sinabi sa Biblia. Ano man ang sitwasyon, ang Diyos ay may layunin, bagamat hindi natin laging nauunawaan ang mga plano ng Diyos. May nagsasabi na si Elijah at Moises ang 2 saksi na sinasabi sa Book of Revelation. Ang sabi sa Revelation 11 verse 3-6, Sa mga araw na yon isusugo ko roon ang 2 saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ang 2 saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa 2 ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Alam naman natin na si Elijah ay kayang gumawa ng himala tulad ng apoy at kayang pigilin ang ulan. At si Moises naman ay kayang gawing dugo ang tubig at kayang magpadala ng mga salot. Ang isa pa ding nagpapatunay na sila daw ang 2 saksi dahil nung panahon ng New Testament, sila ay nagpakita kay Jesus sa Mount of Transfiguration. Sabi sa Matthew 17 verse 3, Nakita na lamang ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinasabi di umano nila na kung posibleng nakabalik sila Moises at Elijah noong panahon ng Panginoong Jesus. May posibilidad din na makakabalik sila Moises at Elijah sa panahon din natin ngayon kung mangyayari na ang tribulation. At isa pa din daw sa mga nagpapatunay na ang Malakay chapter 4 verse 5. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. May nagsasabi din naman na ang 2 saksing ito ay sina Elijah at Enoch dahil si Enoch naman ay hindi din nakaranas ng pisikal na kamatayan tulad ni Elijah. Ang 2 saksing ito ay inaasahan daw na lalabas pagdating ng tribulation. May nagsasabi din na ang 2 saksi ay ang 2 churches na binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Ang Book of Revelation ay signified. Ibig sabihin hindi literal ang interpretasyon dito subalit symbolic. At ang puno ng olibo ay sumisimbolo sa mga Israelita. Sa makatuwid, tayo ang 2 saksi na magpapahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng 3 kalahating taon upang himukin ang mga tao na magsisi sa mga kasalanan. Lagi lang nating tandaan na hindi natin kailangan mag-away kung sino ang 2 saksi na magbabahagi ng salita ng Diyos. Gawin lang natin ang mga sinasabi ng Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Ano nga ba ang matututunan natin kay Elijah? Ang sabi sa 1 Kings 19 verse 2-3, Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, Lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay. Tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Ayon dito sa talata, ay tumakas si Elijah dahil natakot siya kay Jezebel at hiniling sa Diyos na mamatay na lang siya. Nakakagulat isipin ng isang taong napakalakas sa pananampalataya gaya ni Elijah, ay natakot dahil sa pagbabanta ni Jezebel. Dito natin makikita ang likas na kahinaan nating mga tao lalo na kung humaharap tayo sa malaking pagsubok, mananampalataya ka man o hindi. So ano-ano ba ang paraan para mapagtagumpayan natin ang takot at tayo ay magtagumpay? Nagkaroon ka na ba ng takot dahil hindi mo alam kung saan ka tutungo at dahil sa desperasyon ay humingi ka na sa Diyos ng tulong? At ito pa ang problema dahil sa takot ay hindi ka na nagtangkang kumilos ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Na-realized ko na ito ang pangkaraniwan nating problema. Na kapag nasa mahihirap na sirkumstansya tayo ng buhay at pakiramdam natin ay wala ng pag-asa at solusyon ay nakakalimutan nating merong Diyos.
At hindi natin naiisip na pwede pala tayong magamit ng Diyos bilang bahagi ng solusyon sa problema na pinagdadaanan natin. Kaibigan, alalahanin mo na minsan ay hahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa problema upang ma-realize natin ang ating maling desisyon o maling gawain na gustong ituwid sa atin ng Diyos. Hindi ko sinabing ang lahat ng problema ay resulta ng kasalanan, pero kailangan mo ding suriin mabuti ang iyong sarili kung ano ang gustong ituwid ng Diyos sa iyo. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka magkakaproblema, pero tignan mo ang pangako niya sa iyo, ikaw ay palalakasin, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaibigan, ito ang magbibigay ng tapang sa iyo. At dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ay sisiguraduhin niya na hindi ka maitutumba ng iyong sitwasyon kahit pa ang pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Kasi iniisip mo ang tagal na, kaibigan, sila Moises ay hindi niligtas ng Diyos bago sila makarating ng Red Sea. Kung tutuusin, pwede namang lumpuhin na lang ng Diyos ang mga Egyptians na humabol sa kanila, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi hindi pa kailangan. Pero nung nasa dead end na sila, at wala na silang matatakbuhan, ay saka kumilos ang Diyos at pinakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Kaibigan, may ginagawa ang Diyos sa likod ng problema, kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Kaibigan, may mga pagkakataon na hahayaan ng Diyos na dumating ka sa punto na wala ka ng ibang matatakbuhan, wala ka ng ibang malalapitan, wala ka ng ibang magagawa, kung hindi ang tumawag sa Kanya, at ma-realize mo na wala ka palang kontrol sa buhay mo, at doon niya ipapakita sa iyo na siya ang may kontrol ng lahat. Bakit? Para makita mo na ang lahat ng inaasahan mo ay mga temporaring bagay lang, pero ang gustong ibigay ng Diyos sa iyo ay ang mga bagay na pangwalang hanggan. Ipaparanas niya sa iyo ang tapang na ibibigay niya, ipapakita niya sa iyo na bibigyan kanya ng kakaibang wisdom na hindi gaya ng wisdom ng mundo, at kung ikaw ay tapat sa Kanya ay ibibigay niya sa iyo ang pagpapala. Ipapakita niya sa iyo ang buhay na may kabuluhan at kagalakan na hindi mo pa nararanasan. Ipapakita niya sa iyo na siya lamang ang magbibigay sa iyo ng fulfillment at ng satisfaction sa iyong buhay. Walang kawalan ng pag-asa sa Diyos. At habang may mga pagsubok sa pananampalataya, walang pagkukulang din sa Diyos. Ang parehong Diyos na nag-provide ng pagkain para kay Elias at sa biyuda ng Zarephath sa matinding tagtuyot ay ang parehong Diyos na tapat din sa atin kung tayo ay magtitiwala at susunod at manampalataya sa makapangyarihang Diyos. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.